Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Hunyo 13, 2019 and welcome sa episode number 75 ng Wealth of the Nation series, ang natatanging programa sa Facebook at YouTube na tumatalakay sa nawawalang ginto na ating hinahanap para sa kapakanan o para sa kabutihan at para sa iuunlad ng bansa. Yan po ang ating binabantayan. At dito lamang po ninyo matutunghayan sa Wealth of the Nation series. Maya-maya lamang, ating pong dadakuan ang ating inihandang paksa. Ngayon ay lecturer po ang inyong lingkod. Hindi na muna komentaryo. Lecture plus commentary. Hindi naman ako talaga magaling mang-lecture pero sinisikap ko po na mapabuti ito at nang sa ganun ay maunawaan na natin itong ating at magabayan natin ang ating mga sarili tungo sa may tumatawag na galing US. Tungo sa atin pong sinisikap na masolve na puzzle o mystery. Samantala, bago natin dakuhan ng ating programa, ang ating pagbati, atin muna pong dakuhan ang ating agenda. Ang Wealth of the Nation series ay isang self-funded, crowd-funded, meaning ikaw, ako, tayong lahat ay nagtutulungan tungo sa self-sustainability ng programa. Mangyari, kung kayo na-appreciate ninyo ang aking ginagawa, pwede po ninyo ipadala ang inyong appreciation sa pamamagitan ng video na naka-flash na po sa inyong mga screen, ang aking account number, ang telephone number, at maririn po ninyo gamitin yan para kung kayo magpapadala sa mga money remittance services. Nais pasalamatan ng programa mga sumusunod donors. Nandiyan si Alfredo T. ng Saudi at Dingley Iloilo, si Penny Gallagher, si Kuya Turbo at Ate Silvia ng Italy, si Juana C. ng Hong Kong, si Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York, si Robert John V. ng Bacolod, si Wen Chan ng Quezon City, si Venerando Umali, si Jovencio Laporga, Ricardo Bascos ng Rojas City, si Cecil Takahashi ng Tokyo, Anonymous ng Pasig, Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo, si Melchor D., Edgar Palmitos, Ate Del ng Canada, si Mike Carganilla, Miro Pedayao, May Ortega, Marlene Ching, Anonymous ng Hong Kong, Anonymous 2 ng Pasig, kay Nida Maria Chinchak ng Austria, kay Luz Macanas ng Kuwait, Nestor Tan, George Bascos ng Taguig. Nandiyan siyempre si Margaret Benavista ng Taiwan, si Lizelle Berame Cantones, Anonymous ng Santa Maria, si Jim ng Quezon City, si Anonymous ng Las Vegas, Nevada, si Migs, ay aking mga kaibigan, mga kabarkada, diyan mga taga-Bohol, diyan sa Saudi Arabia, si Migs Stiliore, si Gibson at si Romy Edjan. And siyempre ang bagong ating donor, isang Anonymous sa Davao del Norte. Ayan, maraming salamat sa inyong paggawad ng donation o assistance na walang kapalit na investment, walang kapalit na 30%. Salamat po. Siyempre, donation na yan, ha? Na may kapalit na 30% na bonus o blessing, ay siyempre hindi po yan dito sa Wealth of the Nation. Ang ating purely educational, purely knowledge garnering ang ating programa. May mga nagtatanong, bakit daw kailangan batiin ang aking mga early tuners? Nakaugalian na po yan, nakagawian na po yan dito sa Wealth of the Nation, kaya hindi na po natin tatanggalin yan hanggang 9, hanggang alas 9:15 lamang. Kung yun ang aabutan. Okay, nandiyan si Jersky Papauran, good evening. Fernando Santillan, kay Bozje, kay Elizabeth Macapasli. Lubos ako nagpapasalamat sa inyo, sir, sa may programa na katulad nito. Mga totoo na nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, sana rin magpatuloy. Kay David Songsong, Justin Nico, nababati si Justin Conicanor Sagario Jr. Nood tayo, tol. Kay Alice Andusay, magandang gabi, Alice. Nati Victa, Chris Baldrid Cao, Ferdinand Fajardo, kay
LNM Rath, kay Gudoy, may balita na ba Gudoy? Kay Romeo Ray, Eddie Perez Velasco, Amy Digala ng New York, UK, watching from UK, kay Manolo Hernandez, Edison Onson, Edison, magandang gabi, guest kita one time. Ha? Pag-usapan natin itong mga, alam mo na kung anong expertise mo, alam ko anong expertise mo, pag-usapan natin one of these days. Si Nersa Rica, Maylin Sumabat, si Renz Batralo, Henry Balagan, Kuya Henry, salamat. Dio Univer, Alex Boyet Aliman, Monica Amar, Alan Milebo, Eduardo Perdido, si Rosana Disoyo, magandang gabi Sir Anton, kay Princess Elizabeth, Supremo, sa lahat na bumubuo ng OTN, Alien Talk at sa kapwa ko viewers. Sam Biernes, magandang gabi. Nude Sokla, Ed Sermac Serrano, Bernardo Gation, Flip Trends Global, Constancio Parfan, good evening. Seferino Salva, Elena Puyong, Leonardo Camelio, Juliet Sasa, Ensa Dimakulangan, kay Ferdi Enriquez, Tricia Ginto, Sherry Lu, Vicente Raza, Amelia Balmadrid, Leonardo Camelio, Tabeta Tolentino, kay Maria Rosa Silang ng Italy, kay Michael Mirafuentes, kay Vicente Cepeda, Donato Red, Jason Elia, Edgardo Cabusca, Danilo Navarra, Sherry Lu, Sherwin Sahonia, kay Jim J, magandang gabi. Good evening and more power. Cory Aldea, G. Erlina, kay Carlos Arganda, kay Condesa del Rosario, magandang gabi. Kay Cab Glenn, Arnold Malyari, Tita Biliesa, Ami Ebio, Lito Kimson, good evening to all my WOTN viewers, Jojelyn Marzan, Edgardo Espinosa, Tepu Kiber, TFK, mabuhay, Tepu Kiber, Hermili Tugade, Lilibet Cantotal, BC Boko, Ara Oredina, Boy Regio, Ronaldo Aliscal, Ryan Khan, Jong Magsayo, Chris Cao, salamat sa iyo, Lizelle Berami Cantones. O kung may vlog si Lizelle, yung mga nagpapahula ng horoscope, binabasa niya yung horoscope sa kanyang vlog. Kay Janrico Magbanwa, Cory Aldea, Chris Gailonia, Remy Pispis, Carlo Bautista, Princess Collado, watching from Hong Kong. Kay Maria Arlene Teves, kamusta sa iyo Marlene? Maria Arlene Teves at sa mga taga-Bohol. Kay Rosalina Salayo, Violeta Pahador, Teresa Dumanais, kay John Ovilia, Nilda Estrada, Marisa Palikte, Leonard, Rose Umbak, Marlene Anota, Alan Calebo, Nida Vallamor, kay Mel, kamusta Crypto Magnet? Adriano Sinaida Sansano, Jan Tangob, Lirio Garcia, Ailia Sabina, Miasco Fernan, Lino Modesto, Manuel Santillana, Aurelia Valiente, Miguel Luberia, kay John Rosal, Nonita Cotillas, Teresa Dumanas, Ami Mariano, Mariam Lazaro, Delta Daniel, Bronx Buwadi, Evelyn Valenzuela, Mel Laconce, Melchora Bueno, kay Jojo Noguera, kay Onsi Shefen, good evening kay Sir Ed, kay Edwin Ismilia, Edwin, Ferdinand Odivelas, Joy Mark Rivera, Ami Mariano, Angeline Tolentino, kay Daniel Estariha, Delta Daniel tapos na, Julie Kyoko, Caroline Crizaldo, kay Ley Arita, good evening, Virgilio Cabeza Liesta, Claudia Osenbach, Yonita Resurrección, Merci Me. Wow, gold na t-shirt mo, Kuya Anton. Oo nga, gold na gold. Sana magkaroon na rin tayo ng gold. Josefina Dedicatoria, Melody Domingo, Arellano Garciano Margie, Elsa Daes, Rolly Reyes, Nel J. Capillo, kay Remy Pispis, Jerilyn Reyes, Michael Tantoco,
Anita Israel, kay mag-anak ko yata to si Anita, ha? Kay Mario Guy, Jason Escorpizo, Marilyn Ang. At siyempre, ang ating princess, good evening from Las Vegas to all OTN members, officers, viewers, listeners, and to my PECOG families globally. And you, everyone, thank you. And I'm so excited. Soon. Oh, soon. Cory Aldea, Leo Discover Forever, kay Nilda Estrada, kay Mas Dikdan, Luchi Mabalio, Elsa Daes, tapos na, kay Rem Corpus, ayan, kay Cheryl Malye, kay Gina Melgar, kay Alejandro Francisco Makata at Matalinhaga, full of wisdom na aking kaibigan, Lloyd Pediglorio, Lolita Torres, Maria Fajardo, Berna Makatangay, Avadnak, April Santos, Maria Soledad Espinosa, Rosie Aguirre, Omeng Jumped. Magtatalon Omeng, ha? Leonard, LB Peñaranda, Ella Navarro, Noni Clideria, Liberty Sherry. Ayun, napasok sa loob ng 15 minutos. Natapos ang ating pagbati portion, natapos kay Liberty June Cherry. Okay. Beno. Yan ang ating kabuuan ng ating mga pa-introduction na gawain dito sa Wealth of the Nation. Ito si John Doria pa, watching daw siya. Okay, ang ating tatalakayin medyo kadugtong ng ating tinalakay nung nakaraan. Pero bago natin sinesegwayan ho yan, diba? Bago tayo mag-depart, so bago natin iwanan si Severino Santa Maria at nang sa ganun ay mag-focus na tayo kay old man President Marcos, kailangan muna natin pag-usapan yung kalagitnaan nun bago mag-segue tayo kay Pangulong Marcos. Ngunit meron tayong konting update dito sa Wealth of the Nation at marami ho kasi nagtatanong, marami na hong naiinip, dapat may paliwanag natin na yung ating programa na ID for ATM yan po ay hindi yung priority project. Ano po? Mas marami pa pong mahalagang bagay sa buong daigdig na dapat pong maisaayos kaysa dun sa ating inaasam-asam na individual, na possible individual reward. Yung mga tabi nating reward o bonus, whatever na dapat, whatever term na we can invent out of it. So, siguro yun wag na muna nating isipin ng ating mga sarili, kundi isipin natin kung bakit nadidelay ito dahil mas marami pa pong mga napakahalagang bagay na itinasaayos. Ayon sa aking source, isa sa mga nagpapatagal ho dyan yung UK. Kung hindi matatandaan, ikadadalaw lang ni President Trump sa Inglaterra at isa sa mga concern ay yung pinatawag nating reset, global currency reset. Yung magdideklara ng buong mundo na ang currency ay backed by dollar na, magiging batayan yung gold deposits ng bawat bansa. Ito ay hindi po madaling gawin, particular sa UK na nasa ilalim pa ho sila ng EU. Kasi yung nasa ilalim pa ho sila ng European Union. Kaya nga po, as early as last year, palagay ko matagal nang usapin ito, pinag-uusapan na ho nila yung Brexit. Yung lalabas na sila sa EU at babalik na sila sa kasarinlan. At ang sa ganon, hindi ma-dilute o malusaw yung kanilang asset. Dahil kapag nandun pa rin sila sa EU at nakadepende ho yung ekonomiya dun sa mga mas may kayang bansa o dun sa may kakayahang bansa, yung pera ho ng UK, halimbawa, mababawasan. Maibibigay itong maibahagi dun sa mga bansa sa Europa, particular dun sa mga walang kakayahang makapagdeposito sa kanilang imbakan ng ginto. So yan po ang isa siguro sa mga dahilan kung bakit hindi agad-agad makapagdeklara ng global currency reset unless matapos ang issue tungkol sa Brexit. Minamadali na ho yan nila ngayon. May mga usapin na nga na i-dissolve muna o yung parlamentaryo nila ay kumbaga i-dissolve muna o wag na munang
pairalin yung mga debate at nang sa ganun mapadali yung talakayan tungkol dyan. At kapag umokay na marahil, yan na ho magsisilbing hudyat na uusad na at magtutuloy-tuloy na yung global currency reset, magtutuloy-tuloy na rin ho siguro yung paglabas ng mga deposito, yung mga account, pagre-reconcile, at yung potential na o possible na pagbayad, no, ng mga utang nila doon sa kanilang doon sa Pilipinas, particular doon sa mga account na iniuusad ng old man. No? So, yan ang nakikita isa sa dahilan kung bakit hindi po makausad-usad pa sa ngayon dahil may inaayos pang Brexit ang UK. O, di ba? Kaya standby lang tayo. Kaya nga nang sinasabi sa akin pinapaalala sa atin ng isa nating poster sa WOTN, huwag tayong mainip. Kundi sabihin na lang natin tayo'y nag-aabang na. Kasi nandyan na yan. So, Lola Elizabeth, madaliin mo na. Maunahan ka ni Nanay Elizabeth. Andalian mo na, Lola Elizabeth. Ayan. Yung mga ginto niyan kala mo inspection na ng ganyan, no? Pero karamihan pala dyan galing din pala sa Pilipinas. Malaki ang kaugnayan ng gold nanggaling dito sa Pilipinas diyan sa nakikita nating gold. Kaya pala, nung panahon ng mga nag-aaral pa, yung mga anak ni Presidente Marcos, sinasabi, doon daw nakatira sa mga sa bahay na tinataguyod ng mga Rothschild. Ito ba yan? Okay, may katuwiran. Siyempre ba naman kada tawag mo kay Presidente, bibigay ka ng ginto, padadala ng ginto dyan at masuportahan yung currency mo dahil nung after the World War, sinasabi, bangkarote ang Inglaterra. Bukod dun sa yung ginto nila na galing na nilikas nila doon sa kanilang colony sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, napagparti-partihan na doon napunta na sa Japan yung iba, napunta na yung iba o karamihan dito sa Pilipinas. Ayan yata talagang papel ng Pilipinas, nagiging, hindi naman siguro sa sinasadyang pagkakataon, nagiging imbakan ng mga yamang tago o yung mga tinatagong yaman. Pag nakarating sa Pilipinas, hindi na nakikita. Kahit nga yung mga kayamanang nakadisplay. Pag suot-suot ng foreigner, pag uwi sa kanilang bansa, wala na yung relo. Yung pocket money, hindi pa natatapos yung day one. Nawala na. Yung bag, kumain sa Jollibee, paglingon mo, wala na. Talaga naman Anyway, so yan po huwag tayong mainip dahil ang Queen Elizabeth naayos pa niya siguro ang Brexit. Kailangan makaalis muna sila sa Brexit sa ganon yung tatabuin nilang pera o yung lalabas na pera ay masolo na nila. Hindi na sila maubligang ibahagi pa yan sa mga bansang mas mahirap. Yan. So ating tatalakayin po ngayon, balik tayo dito, yung transition na para ma-focus naman sa susunod na ating palakayan dito ang ating atensyon sa kay Presidente Marcos na siya na mismo ang namamahala ng mga ginto. Bagong lahat, nais ko bigyan ng emphasis dito, itong katanungan dito sa aklat ni Eric San Juan, where is the gold, no? Siyempre, yan isa sa mga katanungan natin, yan din ang purpose natin, malaman. Itong ginagawa natin dito ay isang uri ng public forum na para ipahayag, no, makita ng buong daigdig, lalo na rito sa ating bansa na tayo ay concerned dahil ito ay isang public interest. Ayon dito kay Julie Amargo, sinasabi niya dito sa aklat, the people have the right to know. Tayo. At the right of the people to information matters
to information on matters of public interest shall be upheld. Parang gano'n, ano? Kasi nga, itong katanungan natin ay hindi ito dapat itinatago sa atin kung dahil ito ay isang matter of public interest na lalo na nabuksan na natin, lalo't nasimulan na natin. Kaya ang ating gagawin ay magiging progressive po tayo. Unti-unti alamin natin hindi tayo makafocus dun sa mga previous episodes natin, nakafocus tayo dun sa mga claims, sa mga dokumentong hawak nila, sinasabing sila ay ganito, sila ay ganyan, unawain mo muna natin ang sitwasyon bago tayo para nang sa ganun na hindi po tayo maligaw at matuntunan din natin ito later on. Okay. Sabi nga ni may nagpadala nga sa akin, mamaya na. Okay, so ang ating aalamin ay yung origin ng ginto. Although nung nakaraang episode ay pinaliwanag na ho natin dito na yung ginto na minanage, yung ginto na in-administer, pinangasiwaan ni Santa Romana ay galing sa Vatican. On the other hand, meron pong mga impormasyon na lumalabas, ito'y kadalasang ginagamit ng mga ilan na nakabasa nitong artikulo na to na ang ginto na ay nanggaling pa noong panahon ng Majapahit Empire. Di umano, ito yung at sinasabi dito sa salaysay na yung ginto na yan ay ipinahiram. No? Kung paano napunta sa Vatican, ay ipinahiram noong 1939 yung ginto sa Vatican. Okay? Noong 1939, natin pong tandaan yan, 1939, ipinahiram yung ginto ayon sa artikulo na yan sa kbl.org. Makikita po niyo, mababasa po ninyo yan sa kbl.org. Sinasabi nila kung paano, saan nanggaling yung ginto, ay yan daw sa atin talaga ng ipautang ng Taliano clan. Ayan, Taliano clan na naman. Ang 640,000 metric tons na ginto doon sa Vatican. Ayan nangyari o naganap noong 1939. This was part of that gold accumulated by the Southeast Asian Majapahit Empire during its glorious reign of 900 years, 640,000 metric tons. In 1939, dalawang miyembro ng Taliano family and a Catholic priest named Father Jose Antonio Diaz, na siya rin si Severino Santa Romana, ay dinala daw ang ginto mula sa Kota Kinabalu, Sabah, papunta sa Vatican. Pero makalipas ang ilang taon, matapos ang gera, digmaan pandaigdig, ay binalik naman daw dito yung 640,000 metric tons na ginto sa bansang Pilipinas. Ngayon, ang katanungan yan, may kapasidad ba ang buong empire, palagay mo ng buong Majapahit Empire, na makapag-produce ng 640,000 metric tons ng mga panahon na yan? Dahil tinataya na ang kapasidad ng Pilipinas na makaproduce nasa 50 hanggang 60 metric tons lamang. At maniniwala ba tayo na ang pinag-uusapang ginto na hinawakan ni Santa Maria, ni Santa Romana at ni Pangulong Marcos ay kung kukumputin daw, no? Kung kukumputin yung totality noon, ay magsisimula pa ng 400 BC o 4,000 BC hanggang dun sa panahon na yon, noong 1930s, ang mga guguguling panahon para makaproduce ng ganong karaming ginto. Meaning, kung nasa 1 million metric tons ang pinag-uusapan, magbibilang pa tayo ng ilang henerasyon, ilang siglo para makapagbuo, para makaproduce ng ganong karaming ginto. So, nakakapagtaka, paano nga naman at napakaraming ginto na umapaw nung panahon na yan, magpasa hanggang ngayon. So, isa yan pa sa mga mystery, misteryoso. Pero kung itong pagbabatayin natin dito sa website ng kbl.org, medyo maraming mga argumento rito na pwede nating itapat. No? Unang-una, yung timeline ng 1939, nangangahulugan ba na lumabas yung ginto galing sa Pilipinas, 640,000 metric tons, pinadala sa Vatican, at makalipas ang may
hanggang 8 taon ay ibinalik dito sa Pilipinas na ganun din karami. Oh. So, hindi kaya't nabawasan na kung nagkatotoo nga ito. Hindi kaya't pagbalik dito hindi na siya 640,000 metric tons na tulad ng sinasabi dito. Kasi ang pagkakasulat ng artikulo na to tila parang nagpahiram lang at ibinalik din naman sa ganung kantidad o ganung karami, not considering, hindi nila kinonsider na nagkaroon ng pangalawang digmaan doon sa Europa at sa Asia. Parang napakadali, ano? Now, yan naman conflicting dito sa mga sa aklat ng na isinulat ni Seagrave, no? Tsaka ng isa pang aklat na aking ni-reference na pinablish ng Phoenix Publishing na nagsasabi na ang Ferdinand Chua, ang isang husgado na nagngangalang Ferdinand Chua na pinaniwala ang siya rin ang ama ng Presidente Marcos noong 1939 ay meron ng 1,650 metric tons na ginto na ipinautang sa Amerika at ang kapalit niyan ay yung mga treasury bonds. O saan kumuha kaya itong si Ferdinand Chua ng ganong karaming ginto? Meaning, hindi pa lumilitaw si Santa Romana noong kasi ayon din sa aklat 1940 pa lumitaw si Santa Romana. Ito mga 1938 to 1939 may ginto na itong si Ferdinand Chua na kanya namang ibinigay kay Judge Laurel bilang pabuya o bilang pasasalamat na naabsuelto ang kanyang anak na si Ferdinand Marcos. So, ang mga Chua pa lang ay mayroon ng ganung kayamang, may ganun na kalaking halaga, 1,650 metric tons. Hindi yun na sinasabi na kung yan ay nanggaling kay Severino Santa Romana. So, dito naman sa aklat ni Eric San Juan, pinatutuhanan ng isang Marcelino Tagle. Itong si Marcelino Tagle po ay ang co-administrator. Ibig sabihin, nangasiwa rin po siya dun sa tanggapan o dun sa opisina ni Severino Santa Romana at ginawa rin siyang bilang spiritual advisor ni Pangulong Marcos. At sinasabi rito, pinatututuhanan niya na yung mga ginto na pinag-uusapan na napunta kay Marcos ay in fact pinangasiwaan o pinangalagaan ni Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana na isang Filipino-Spanish treasurer na isang expert no pagdating sa pananalapi, pagdating sa pagtatago ng kayamanan at pinagkatiwalaan ni Pope Pius XII. Ngunit nung natakot ang Vatican na baka ang kanilang ginto ay masamsam ng mga pwersa ni Hitler o ng Axis force, no? Binubuo ng Italy, ng France, ng Italy, ng Germany at ng Japan, inutusan niya itong si Antonio Diaz na ilikas kasi mas maaga nagsimula yung kaguluhan sa Europa, 1938 pa lang, 1937. Maugong na, patunog na ang pangalan ni Adolfo H, no? Kaya napagpasyahan ng Vatican na ilikas dahil sa pamamagitan ni Jose Antonio Diaz na pinagkakatiwalaan naman ni Pope Pius XII. Nagkataon, nung dumating si Pope Pius dito, si Jose Antonio Diaz, nagpalit naman siya ng pangalan sa ilalim na Colonel Severino Santa Romana. At ayon dito, sa librong ito, kanyang kinuha ang serbisyo ng isang brilliant lawyer na nagngangalang Ferdinand Marcos. At kung tatanungin natin kung bakit, ayon sa isang aklat na aking nabasa, ito palang si Severino Santa Romana ay hinahanapan na ng Vatican. Hinahanap na sa kanya, nasaan na yung gintot, bakit tinakas mo na? Nagpunta ka na dyan sa Pilipinas at hindi mo na ibinalik sa amin at ikaw nang nangasiwa. So, dinimanda ito sa International Court of Justice, kaya kailangan niya ng representante at si Ferdinand Marcos ang kanyang kinuha bilang trustee, bilang abogado na
magtatanggol kay Severino Santa Romana. Gayunpaman, pinangakuha niya si Severino Santa Romana ng 15% doon sa proceeds ng kanilang pinag-uusapang ginto. Gayunpaman, tinuruan niya ang batang Marcos kung paano, siyempre, abogado ka, tinuruan siya kung paano itinago yan, kung paano ginamitan ng mga kaparaanan para hindi matrace, yung paper trail, etc. Alam na ni Marcos. So nag-enjoy si Severino Santa Romana na siya ang nilalapitan ng mga malalaking tao, mga bankero sa buong mundo, pumupunta sa Pilipinas, nangihiram ng ginto, nakikiusap na lagakan mo naman ang Bank of England dahil bangkarote na. Binigyan, pinano. Lagakan mo naman ang ganitong bansa dahil ganito, binigyan. Maging ang China nung nang hinawakan na ito ni Pangulong Marcos ay binigyan din, pinagkalooban si Mao Zedong ng ilang libong metric tons, 2,000 metric tons yata. So, na-enjoy ni Severino Santa Romana ang kanyang estado, kasama itong si Charles Lansdale, isang CIA. At sila ay nagtayo ng tawag na Black Eagle Trust. Itong Black Eagle Trust, ito naman ang ginagamit na pondo ng CIA para ma-finance yung kanilang operation. Now, nang dumating sa punto na nagsawa na si Severino Santa Romana sa kanyang ginagawa, nagnilay-nilay siya, sinabi niya, ganito pa lang nagawa ko, siguro hindi niya nagustuhan, nagiinom na lang daw ito at naging libangan ng mag-iinom, uminom ng whiskey at may malamig na tubig sa tabi hanggang sa nagkasakit. So nung nawawala na siya ng gana at na yung mga kasama niyang CIA, kasama niya sa mafia, kasama niya sa Yakuza, lahat. Kasi itong si Severino Santa Romana, kaibigan ng lahat. Kaya tawag niya sa kanya, cut out, lagaring hapon. Kaliwa, kanan, kaibigan niya. Nung nawala na sa pwesto, nalungkot na siguro siya sa buhay. At siguro, napansin ni Marcos, pinatawag ni Marcos nung siya naging Pangulo na. Sabi niya, entrega mo na sa akin yan. Ako na bigyan mo ng special power of attorney para ako na mangasiwa. So, gayunpaman, hindi nakatanggi si Santa Romana at kanyang inintrega nga ang yamang pinag-uusapan. Pero ang yamang pinag-uusapan muli ay galing sa Catholic, sa Vatican. Ayan, no? Kaya sabi nga dito na ang Catholic Church, nung nawalan na nga ng kalahati ng kanilang kayamanan, na dahil natangay nga ni Santa Romana, nakipagkasundo naman sa Nazi. Nakipagkasundo dun sa Nazi na protektahan yung kanilang yaman. Dahil nga naman, baka nawala na nga yung kalahati, manakaw pa. Samantala, yung yaman naman ng Inglaterra, na nandito nakaimbak sa kanilang colony, itinago sa kanilang colony sa Malaysia, Singapore, sa India, ay dinala naman ng Hapon at naipit naman dito sa Pilipinas. Hindi naman sinasadyang pagkakataon yun. Naipit sa Pilipinas. So, bilang patotoo, no, na ang Catholic Church ang may hawak niyan, isa sa mga katanungan ni itong isa sa mga excerpts dun sa libro ni Eric San Juan, sabi rito. Ang nagbibigay ng salaysay dito walang iba kundi si Don Enrique Zobel ng Ayala, no? Matalik na kaibigan ni Marcos yan at isa yan sa mga nakinabang din. Kaya lalo silang yumaman. At sinabi nito ni Enrique Zobel na nabanggit to ni Marcos na ang Roman Catholic Church ay nag-iisip siya na bigyan ng 10%, no, bilang parte dun sa ginto na pinangahawakan niya para sa foreign mission ng Catholic Church. Now, ang tanong bakit naman do Catholic Church? In particular, di ba si Apo isang Aglipayan? Bakit hindi sa Iglesia ni Cristo? Magkaibigan sila ni Kamanalo, Ka Felix, ganyan, ano? So,
ang tanong dito, totoo ka kaya na yung bigger chunk, na majority nung kinto na yan nanggaling sa Vatican? Oh. So, yan po sa ilan sa mga tarang nagpapatibay na ang kayamanang pinag-uusapan ay galing nga sa Vatican. Plus, idagdag pa natin yung mga warlord na dinala ng mga Hapon dito at hindi na nailikas papunta ng Japan. So nagtano na, nag-accumulate na, nagpatong-patong na. At ayan ay hiniling ni Marcos kay Santa Romana na siya na ang mangangasiwa. Kaya nang si Marcos nang nangasiwa, dito pinatutuhanan naman ni Tagle noong 1997 nang humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee na ang perang pinag-uusapan ay napakahirap buksan. Bukod sa napakagaling ni Marcos kung paano niya pinagtagni-tagni, kung paano niya iniligaw yung mga accounts, kung siya niya pahiraman sa China, kung siya yung nagpahiram sa ganito, nagpahiram siya sa mafia, nagpahiram siya sa CIA. Hindi na mo matitrace yun. Napakahirap ng itrace. Dahil napakagaling. At bukod dyan, nahalo na doon yung mga estate o yung mga kayamanan na hindi ibinigay sa kanya ni Santa Romana. Yung bagay, yung hindi, may iniwan si Santa Romana na kanya na hindi naman niya sinurrender kay Pangulong Marcos. Pero dahil nga dyan sa gawi, dahil sa practice, dahil sa aktibidades, hindi naman minana lang ni Marcos, ultimo yung mga asset ay ganoon na rin, na-identify na sa kanya, na-associate na sa kanya, kaya napakahirap ng buksan. Kaya sinasabi dito na mahirap na itong buksan dahil sa intricate maneuvers and appointment of many nominees. Kung sino-sino mga pangalan niya, yung iba fictitious pa yata. Hindi totoo. Trustees, tapos may mga coded accounts. Bilang isang abogado ng Pangulo, Chief Trustee ni Severino Santa Romana, nagtagumpay ito na i-isolate yung mga nominees or trustees doon sa gold certificate na from the physical asset. So kumbaga, compartmentalize ang ginawa ni Apo Perdi. Compartmentalize in the sense na ikaw nga trustee, pero wala kang kinalaman kung paano ginawa yon. Tumanggap ka na lang ng certificate, nakapangalan sa iyo, pero hindi mo alam kung ano ang nature nun. Masyadong compartmentalized. Masyadong ligaw. No? Maliban lang siya ang nakakaalam. Ayun. Kaya ngayon, ang problema, itong mga nabubuhay na at hindi na nila makuha. Hindi na nila mabuksan. So, dito sa pinag-uusapan nating Wealth of the Nation, nasiksayan natin na nandyan si TVM, TBTM, si Bobby Saraceno, sino pa bang iba? Si Princess Elizabeth, sino pa bang iba? Na nagkiklaim. Nandyan si Anthony Santiago Martin, kanya-kanya silang bersyon ng istorya, no? Kanya-kanya sila ng bersyon according dun sa kanilang nalalaman tungkol dito. So hindi natin sila masisisi dahil nga ganun ka-compartmentalized ang issue. Kasama siyempre si Luis Yuyongko. Yan, no? So, dito, may matalik na kaibigan si Marcos at si Sobel at sinabi ni Marcos na ikaw na mag-testify doon. Ipaabot mo ang aking mensahe. No? Para sa ganun, may credibility si Enrique Sobel na paniwalaan ng mga tao. So sinasabi dito ni Enrique Sobel na talaga namang yung mga pirma, kasi maraming marunong gumawa, marami nang marunong pumirma ni Marcos. Isa na dyan kilala ko, pumirma yun sa harapan ko, pirma ni Marcos. Sumunod, pirma ni Jose Rizal. Kilala ka yan. So, sinabi dito ni Enrique Sobel na talaga namang daw sinadya ni Apo Perdi na baguhin yung kanyang pirma. Pero maniwala ka na si Apo Perdi pumipirma sa kaliwa at pumipirma pa rin sa kanan. Left and right. He can use both hands.
para sa pagpirma. Ngayon, sinabi dito na, in fact, he deliberately altered his own signature to mislead any possible forgers or impostors after having duly updated and rearranged all his existing accounts in 1987. Ay, yung mga pamana, pati yung ultimo yung asawa niya, hindi pumayag si Imelda, pero wala silang nagawa. Kaya dito, sa sinasabi, no, according kay Isabel, hindi daw magagalaw ang alinman sa mga account. According dito, hindi magagalaw kung ang alinman sa mga account kung wala si Amy Marcos o si Fabian Ver representing sa side ni FM. Kung walang representative ng Philippine government, palagay na natin sa panahon natin ngayon si Digong, si Jaime nandiyan pa rin sa Senado. Tapos yung trustees, sino yung trustees? Halimbawa si Anton Israel. Tapos yung bangko. So, ibig sabihin pala ganun ang instruction ni FM according dito. At kailangan yung entire pound, yung buong palad nung tao na yon ay kukunan din. Yan. Tapos meron pang certificate na pirmado ni Apo Ferdias, yung Ferdinand, ayan, teka pirmado ni Apo Ferdias, Ferdinand, ayan, paano ba? Saan na ba ako? Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ayan, malinaw na malinaw. At tapos, sinabi pa rito, ang partisipasyon ng gobyerno, ang role ng gobyerno sa claim na ito, as required by the Marcos will warrant the fulfillment of his will and testament. Kaya, kayo nasa gobyerno, huwag kayong magtangkang kurakutin ito, dahil mananagot kayo sa amin. Ito, to give to the Filipino people that which is now rightfully due to them. Mabuhay tayong lahat. So, dito sa kanyang last will na ang participation ng Philippine government is to represent the people of the Philippines na makarating sa sambayan ng Pilipino ang aluman na makatuwirang mapa sa atin. Kaya kayong mga nandiyan sa gobyerno, pagkalaman ni Apo yan. Kaya sabi ni Duterte, pinaano na ni Pangulong Duterte, ayaw na ng korupsyon. Pinariringgan na, nagpapa-impress na. Kasi wala pa lumalabas yung pera, hindi pa lumalabas yung pera. Nakako na ako ng bil-bil-bit, tutulan lumalabas na pera. Ito ngayon ang paglilinis. Ito ngayon ang kailangang ma-fulfill, ma-comply, masigurado na kayo nandyan sa hanay ng gobyerno ay malinis. Dahil kung hindi nyo matatanggap yan. Malinaw para sa taong bayan, hindi para sa gobyerno, hindi yung para sa project nyo. Anong project man yung naiisip ninyo. Kundi yan project para sa amin, para sa ordinaryong Juan de la Cruz. Huwag kayong magtangka. Sabi pa ng yung mga kabinete, tuwan-tuwa, siguro iniisip nila. Ayoko maging prejudicial. Pero malaking aapon na pera, huwag niyong pag-isipan na kukurakutin dito dahil ito hindi sa inyo, para ito sa amin. Kaya dito na pumapasok yung sinasabi ng ating Apo Ferdi na laging inuulit-ulit. Na ito ay para sa taong bayan. So, saan ba tayo, Okay. Now, balikan natin itong claimants. Nung mga nakaraang episode, binabalikan lang natin nung nakaraang episode may mga nanawagan dito, particular yata si Star 888, si Dante Valencia, naalala ko si James Sawyer, nang sabihin niya na magkaisa tayo at magsama-sama. Kasi according dito sa
salaysay ni Tagle na napakahirap nga buksan nito. Kaya kinakailangan yung mga heirs, yung mga claimants ay magsama-sama para ma-settle nila yung mga conflicting claims by acting as one. O nga naman, kung conflicting, dahil pareho naman lahat naman ay ligaw. Hindi naman itinuro ni Apo Perdi kung paano niyo bubuksan yan. Pinagkaloob sa inyo yan bilang pangalan lang. Yung pangalan, akala niyo yung tunay na pangalan, yung pala'y alias lang. O yung alias, akala niyo yung alias, yung pala'y totoo. Walang sino nakakaalam. Liban dun sa gumawa niyan. Pupunta sa bangko, i-claim kung mo nakapangalan sa'yo, pagdating dun, denied. Ngayon, pag tinanong ka, halimbawa, anong interrogation, soft or hard? Pag soft, medyo sweetie-sweetie pa yung bank officer niyan. Pero pag hard, tapos lalo na hindi mo masagot sa soft, yung hard pa kaya. Kaya, kapag nagkaroon naman ng conflict, dali na, hindi mo rin mabubuksan. Kaya, sabi ni Tagle, ang pagkakaisa ng bawat isa, pagkakaisa ng mga claimants ay napaka-importante. Una rito, genuine spirit of selflessness. A genuine spirit of selflessness. Una sa lahat, ang kapakanan ng nakararami kaysa sa sarili. Ang iba muna bago ang sarili. Service to others. Transparency, importante. Walang tinatago. Fairness, and above all, accurate information on each and every account. So sabi niya, ito ang kulang, badly needed ang mga ganitong uri ng qualities, particular sa mga participants, tungo sa paghahanap, tungo sa pagsusolve nitong misteryo na ito. Kayo, tingin nyo ba? Sa mga claimants natin so far na na-interview, nakitaan ba ninyo na ganito? Na selfless, na gusto selflessness, may mataas ang antas ng kanyang spiritualismo, at ang layunin namang ay maipasapatupad ang huling habilin ng Pangulong Marcos. So dito inuulit-uli sa aklat ni Eric San Juan. President Marcos has bequeathed, sinurrender niya na ang 80% of his wealth. 80%. Lumaki. Akala ko 70 lang. So, it's time we recover and build for ourselves a truly great nation. The total worth of the earthly possessions of the late President Marcos runs to $1 trillion, inclusive of interest. May interest pa yan. Earnings from the gold bullion certificates, precious metal certificates, bond securities, and real estate holdings. So, kapag ito'y naisakatuparan, kapag ito'y napagtagumpayan, kapag itong ating programa ay magtagumpay sa pagbabantay, magtagumpay sa paghahanap, magtagumpay sa pagkakaloob. Kung ipinagkaloob ito sa atin ng buong may kapal sa panahon natin ito habang tayo'y nabubuhay, then anong mangyayari? Ang Pilipinas ay magiging economic tiger. Hindi gaya ng economic tiger na peke. Peking economic tiger nung panahon ni FBR. Kalahati binigay niya sa bayan, palahati napunta sa bulsa niya. Sa interest niya. Okay, so no less than industrialist Enrique Zubel ang nagsabi niya, no? Tayo ay magiging economic tiger. At perhaps, in-anticipate na dito, if the next president of the Philippines and the Marcos heirs can come to an amicable settlement of the issue, we can all benefit from it. Ito'y nakikita na natin ito, mga ka-ID. ID. Ka-ID. mga kasama natin sa nagsabit ng ID. Kaya wag lang magmadali, ha? Nakikita na natin, if the next president of the Philippines and the Marcos heirs can come to an amicable settlement of the issue, we can all benefit from it. Of course, dito, pinagpapalagay, ang Marcos heirs ay yung mga anak na hayag. Jaime Irene Bongbong. Pero, may mga anak naman na hindi hayag.
na sila ang baka sole signatory, baka meron ding claim, baka meron ding pamana. Gayun pa man, sa panahon natin ngayon, tila na-achieve ito sa katauhan ni Presidente Duterte. Dahil malapit ang Duterte sa mga Marcoses. Kaso wala pa nga lumalabas na pondo para kay Duterte. Dahil nga siguro takot ang apo na mapunta sa maduming kamay, mga kurakot, sa mga ganit, sa mga laway na laway. Otherwise, our people stand to lose all the wealth. Okay? So kailangan natin ito mabuksan. Kailangan natin mabantayan. Otherwise, tayo ang mawawalan. Hanggang sa yung deposito na nakalagak sa iba't ibang bahagi ng mundo ay mananakaw na lang, mauwi sa wala, at tayo ay magiging kawawa. Kaya yan ang ineko o ipinarating ni Enrique Zobel regarding diyan sa issue na yan. So yan ang purpose, yan ang mission. Pwede nating gamitin yan para masabi natin yan ang ating ipaglalaban, yan ang ating magiging adikain, yan ang ating magiging layunin kung bakit dapat magpatuloy-tuloy ang wealth of the nations. Naging lecturer na. Bueno, siguro siguro nga dahil itong panahon na very favorable, no, para gawin ito. Binibiro nyo kung nangyari ito noong 10 years ago, kailangan natin ng lightman para mag-aayos ng ilaw. Kailangan ko ng cameraman. Kailangan ko ng soundman. Yun ang pinakamurang setup. At least may 3 tao ka. Tapos babayad ka ng oras sa telebisyon. Magba-block time ka. Ng panahon ngayon, noon, 1,000 per minute. Pinakamura na yon sa bulok na istasyon pa yun. Sa IBC, halimbawa, sa RPN. 1,000 per minute. Tapos ano pa yun, yung mga dead hours pa, hindi yung prime time. Nako, pag prime time, di mas mahal. So, kailangan natin ng 60,000 pesos per episode of 1 hour. Mura pa yun. Ngayon, nasaya na tayo sa donation ninyo, okay? Kaya palagay ko, ipinag-aadya yung panahon, pinag-aadya rin yung sitwasyon na tayo ay natisod nating matalakay ang wealth of the nation, ang divine wealth, itong historical asset, whatever we may call it, nandiyan na, nagsama-sama na ho. Nagkataon na ang destiny ng Pilipinas ay maging imbakan o dito na naimbak sa hindi sinasadyang pagkakataon. Maliban na lang dun sa sitwasyon ni Severino Santa Romana, kung totoo nga sinadya niyang ibalik dito sa Vatican, sa Pilipinas. Dahil meron ding mga nagsasabi, meron din ako nabasa na yung ginto ng Vatican ay galing din dito sa Pilipinas na pinautang noon at yan lamang ang layunin ni Santa Romana ay maibalik dito sa ating bansa. Pero dun sa napag-aralan natin kanina, dun sa website ng kbl.org, dun sa Majapahit Empire, pinadala noong 1939 at ibinalik dito after the war, medyo may konting problema dun sa timeline kasi conflicting yan doon sa mga mas popular na kaalaman, mas popular na knowledge na as way back as 1939 to 1940s ay nandito na yung mga ginto na yan na galing sa Vatican. Ang Vatican po kasi dun sa Europa ay naging repository ng mga royal treasures ng Europe. Pinatago nila sa pare. Pinatago nila sa pare dahil natakot nga yung mga royal family, mga mayayaman na masamsam lang at makuha ng mga Nazi. Ngayon, nung nandun na sa Vatican, sabi ng Vatican, dala mo doon sa utusan mo si Jose Antonio Diaz. Dali mo to doon sa Pilipinas, walang magnanakaw niyan dahil Catholic country yan. Ayun, nakarating dito na nawala. Ayun. Kaya nung
nawala yung kalahati na hinahanap na nila kay Jose Antonio Diaz, Father Jose Antonio Diaz, nakipagsundo naman itong Vatican sa Nazi. Uy, Nazi, peace tayo ha. Mag-sign tayo ng concordat. Concordat yung basa ko dun eh. Nakasunduan na hindi mo kami gagalawin dito. Itong Vatican, kung sinong nananalo, nandoon yun. Sala sa lamig, sala sa init. Siyempre naman, kapag nagkamali sila ng hakbang, edi talsik sila. Nagkataon naman, dito napunta. Yung yaman naman ng Inglaterra, dito pa rin napunta. Yaman ng mga ibang bansa, gaya ng China, dahil sa takot nila kay Mao Zedong, dahil sa takot nila sa Japan, dito pa rin napunta. Nung panahon ni Marcos, ayun, nagdadatingan dito yung mga dignitary, si iba't ibang bansa, si McNamara, si Kurt Waldheim, yung mga UN chief, mga IMF chief, ay halos buwan-buwan nandito. Sa loob ng isang taon, palagi nagpupunta rito. Adnan Khashoggi pa. Nung nawala ang Marcos, wala na rin. Yung galunggong na sinasabi ni Cory na, ang presyo ng galunggong ninanakaw pa sa lamesa. 6 na piso, 50 centimos. Nung si Cory na, 18 pesos. Walang magawa. Walang nagawa. Silang dalawa ni Cardinal Sin, nagkuntsabaan. Mapabagsak lang. Siyempre, nagngingit-ngit si Cardinal Sin dahil nga naman, nawala yung ginto namin, napunta kay Marcos. Through Jose Antonio Diaz Severino Santa Romana. Kaya nagngingit-ngit siya. Diba? Siniraan pa ang ating Pangulo. Sabi pa, ini-emphasize dito. Ito yung ito yung transcript, ito yung article sa Philippine Daily Inquirer na lumabas, hinggil dun sa testimonya ni Tagle. Ewan ko kung related dito kay Antonio Tagle, yung ating cardinal ngayon. Pero ito yung ex-priest na tumayong assistant administrator ni Santa Romana. So Tagle said, the gold certificates and bullions were deposited in at least 15 countries. So, dito tayo magtataka. Kung gawa nga ba ng Diyos ito? Kung paano napunta yung yaman ng Vatican at Yamashita, treasure ay nakaparating sa Pilipinas. Ang sabi niya, dahil sa dalawang personalities, si Adolf Hitler at si General Douglas MacArthur. Kasi nga, yung takot nila kay Adolf H, dahil sa takot nila kay Adolf H, inilikom, pinagsama-sama yung yaman at pinadala dito sa Pilipinas paglikas. Yung kay General MacArthur, ganoon din, dahil sa takot nila kay General MacArthur, naiwan yung mga kayamanan dito sa Pilipinas. Kaya, ito na, yung kanina, reiteration na lang ito, no? The Vatican gold included gold bars captured by H. Kasama rin dyan, siyempre, yung mga 10th century, year 800, yung mga unang history pa ng Vatican, yung mangyaman nila na-accumulate na yan. Kaya talagang pinakamayaman ng Vatican pala. Tapos yung British gold naman, ito yung mga sinip sa Singapore for safekeeping in the event that Hitler would conquer all of Europe. Napunta rin yan sa atin, yung iba. Yung iba siyempre nakatawid ng Japan. So sabi, mas maraming gold ang kay Santa Romana kaysa dun napunta kay Marcos o kaysa dun sa volume na pinangasiwaan ni Presidente Marcos. Only, this treasure is tied up with the Marcos gold. Interlock. Yeah. Kaya, but an estimated of 400 metric tons from both are still in the country. O yan, mga treasure hunters. May 400,000 metric tons pa tayong hahanapin. Daming aw-aw. Ay, madami pa. 400,000 metric tons. Hindi yan yung nasa central bank. Hindi yan yung nasa central bank. Kundi yan yung loose. Loose. Nakawala. Kawala.
400,000 metric tons. Tago sa mga kuweba, yungib. O kaya mga treasure hunter, ingat lang kayo sa booby trap. Minsan yung booby trap napagkakamalang sumpa o napagkakamalang gawa ng maligno. Kasi may mga nalalason dyan. So ito, inulit pa ni Tagle ha. Tagle said, Marcos gold was not stolen from the Philippine government. Ayan. Malinaw na malinaw, hindi magnanakaw si Marcos. Kaya kung ano man ang magiging sunod na kabanata, dito natin yan, pwede tayo mag-rally. Kung mag-rally, magtama-sama, palakasin natin ang ating pwersa at sa ganun, makabuo pa tayo ng mga mas makabuluhang presentasyon, mas makabuluhang investigasyon o mga paghahatid ng mga ulat na sa atin ay makapag-i-empower. Itong ginagawa natin, empowerment na ito. Bawat isa, ikaw, ako, tayong lahat, ay nai-empower. Lumalakas ang ating sense of being a Filipino dahil dito. Dahil sa yan, dapat isa sa mga responsibilidad din natin ang pangalagaan na hindi ito mapunta sa maling kamay. Okay, basahin natin itong Priscilla. Saklap niyan dahil ayon sa hula, sa huling panahon, yayabong ang bansang Pilipinas, meaning matitikman man natin yan, paubos na din ang panahon ng tao. Kawawang Juan. Pero ang iba namatay na lamang na may ginto pati kabaong. Ibigay na yan ng mapakinabangan namin na matagal-tagal kasi nasa huling panahon na ng tao. Yun na nga, tama ka dyan. Pakiusapan natin ng Duterte na unahin muna yung mga 70 years old na senior citizen. Bigyan na. Bigyan na kami mga medyo bata-bata pa. Sige, makakapag-antay pa yung mga senior citizen. Mauna na. Mauna na tumanggap. Ikaw talaga ito, no? Masama isip mo eh. Sabi ni Lizelle, that's why united we stand, divided we fall. Ba't ganun na, united we stand? Dapat united we fall din? Di ba pwede yun? Okay. So yan, sabi ni Joy Mark, yan daw God's plan, people's plan. Kaya wala tayong magagawa dyan kung nagkataon. Sir Anton, maraming Pinoy ang dismayado sa gobyerno natin. Kaya marami pang nagpa-member ng KAPA na nagbigay ng malaking tubo sa investment. Ayun ang medyo dapat i-reconcile ninyo among members ng KAPA na dapat isipin ninyo na first and foremost, yung KAPA ay isang ministry, isang spiritual movement. Nagkataon na coincidental lang, consequential lang yung blessing na in form of material. Kasi sasali kayo dyan, na-misinform na kayo o na-misinform kayo, misinform nyo yung sarili ninyo, thinking na yan na investment, ayun tuloy, pumutok. Akala tuloy ng SECA investment nga. Isipin nyo na lang na blessing yan, na non-obligatory ang pag-aabot. Dapat ka, Tony, gamitin na yung pera na yan. Yan ang dahilan. Kaya maraming tao ang napalayo sa Diyos. Dapat yung nagnakaw ng hold up, gamitin naman natin para ang tao ay malapit sa Diyos. O kami, lalapit nga naman ng tao sa Diyos na magbibigay ng pera, di ba? Kaysa dun sa Diyos na nangihingi ng pera. Maring mahirap i-trace ang mga gantong yan dahil galing sa ating bansa, ninakaw ng bansa. Sa tingin ko dyan, Ferdinand, merong holder. May nakakaalam kung nasaan. Merong mga nakakaalam. Pero siyempre, nagtatago yan dahil ayaw nilang matukoy. Kapag natukoy sila, hahabulin ng CIA, hahabulin ng Yakuza, hahabulin ng Mossad, hahabulin ng Mafia. Ayan. Kaya sought after yung person na yan, the most sought after person in the world. Yan, kung sino yung nakakaalam kung nasan yung mga bunker na yan at yung mga listahan at yung mga serial number. Kung pakikinggan mo yung alamat ng Pilipinas, mga higante nag-away at nagbatuhan, kaya naging pulo-pulo ang Pilipinas. Kung ibigay natin sa sitwasyon ngayon,
mga higanting bansa nag-aaway-away dahil sa ginto. Totoo yan. Mag-aaway-away pa rin yan, Lizel, mag-aaway-away pa yan. Kaya itong pagpapalabas ng perang ito ay gagawing unti-unti. Tayo yung mga miron lang, kumbaga, nagpagawa yung landlord mo ng gripo, ginawan ka ng lababo, may gripo na. Uy, tuwan-tuwa ka naman, may gripo na sa bahay. May lababo na, hindi na ako magigib. Pagbukas mo, walang tubig. Ganun lang yun. Antay lang. Sabi, mag-abang lang tayo. Mag-abang lang. Siya nga pala, yung ating ID program, magbibigay po ako ng anunsyo dahil siguro magkakaroon na tayo ng deadline, ano? Habang wala pa masyadong magbibigay ako ng deadline at yung sapat na bilang lamang muna ang for a particular number of entries or submissions lang may entertain natin sa ngayon. Tsaka na natin dagdagan kapag luminaw na. Wala pa naman nga, sabi ko nga. May gripo na. Naglagay na tayo ng ganyan. Wala pang tumutulong tubig eh. Pawis ko tumutulong eh. Diba? Kaya limit muna tayo sa siguro mga 10,000. Wala pa naman tayong 10,000, nasa 7,000 pa lang. Pero limit na, pagka na-achieve natin yung 10,000, that's the time na pahinto muna natin para hindi naman ako mahirapang ihingi. Gawin pa man. Pag nandyan sinabi, sige, go ahead. Di dagdagan natin. Okay, sige. Kumusta daw? Sabi ni Elena Formilosa ng Kuwait. Kamusta rin kay Leng, kay Elena. Salamat din sa inyong pagbati. Upirian ako. Upirian. Nauna ang mga kapa. Saan? Nauna sa magpamahagi, no? Magbahagi ng kayamanan. O sabi ni April, Sir Anton, kung sakali, example po, ang bahay ko may nakabaon na gold, paano po yan makuha? Maraming kwento dyan eh. One of these days, may imbitahan akong guest na tungkol dyan sa gold hunting na yan. Unang-una, ikaw ba ay may nananaginip? April V? Nananaginip ka ba at patila mayroong dumadalaw sa iyo at sinasabing hukayin mo na ang nasa ilalim ng bahay mo at dahil may ginto. May ganyan. May naririnig akong istorya. Talagang lagi kang uulit-ulitin, kukulit-kulitin ka at ikaw naman nababalisa. Sasangguni ka sa manghuhula. Sasangguni ka sa albularyo. May nagpapanuho sa akin parang espiritu. Ginugulo ako. Sige, hukay mo. Yung mga espiritu na yan, kadalasan yan yung mga bantay na nalock o naipit na dun sa loob. Hindi yung makalabas dahil hindi makalaya yung kanilang kaluluwa dahil binabantayan nila yung mga ginto na yan. Kaya may tendency na sila ay mangungulit sa mga buhay at ang sa ganon, makalaya na sila. Kaya may possibility, malaki ang possibility na meron nga kapag yan ay paulit-ulit kang pinupuntahan. So kung sakali makaano ka ng ginto, maaari mong i-register yan. Ipa-register mo, gaya nga sabi nga ni Lama yan, ni Lizel, ipa-register mo sa pangalan mo at maghahati kayo ng gobyerno, mayroong parte para sa gobyerno at mayroon din parte para sa iyo. Ngayon, kung gusto mong itago, pwede rin naman. Kaya lang, mangangamba ka from time to time, mangangamba ka dahil baka makainggitan ka ng kapitbahay mo. Makainggitan ko ng mga napag-alukan mo ng aw-aw. Tapos, i-set up ka ng NBI. Ayun. Imbis na, saan ba makakabili ng aw-aw? Imbis na sabihin ng kapitbahay mo, doon kay April B. Ngayon, yung April B, hindi na April B, kundi NBI na.
Nandun ka na sa NBI bumili. Nandun na sa kanila bilihan ng aw-aw. Nandun na sa kanila bilihan ng treasury certificate. Nandun na bilihan sa kanila ng iba't ibang mga nakumpiska nila. Beno, siguro hindi natin ito patatagalin. Totoo po yan, April B. Okay, siguro hanggang dito na lang tayo. Hello po, Sir Anton. Leng Formilo sa Yahoo at yahoo.com. Bueno, sa Sunday Super Chat, ito, tiga. Dito sa amin, sa Mindanao, Anton, baka magkagulo na naman kasi pinatigil ang Kapa, ang dating namundok bumaba, sumali sa Kapa. Tapos ngayon, pinatigil ng gobyerno, baka bumalik na naman sila sa bundok. Hindi lang yan. Maraming mga social impacts, kung tawagin, na hindi pa ito tested. No? Maraming maaring mangyari na wala pang preceding event. Yung mga rally-rally, political rally, alam na ng gobyerno yan, alam na ng mga pulis kung paano haharapin yan dahil meron silang previous observations, meron silang previous experience. Kapag ang mga nagra-rally, ganito, ganyan, ganito ang aasahan natin. Kasi may nangyari ng ganon. Itong Kapa wala pa, unprecedented dito. Kaya kung ano man ang sumiklab, dahil sa pagpapahinto ng gobyerno laban sa Kapa, diyan pa lang natin makikita na ganun pala. Diba? Nako. Sige. Talaga namang masalimuot yan. Mas maniniwala yata ako sa Kapa kaysa dun sa ibang investment scheme. May investment scheme, yung Regine yata yung Regine. Sobra naman na ilang tupi, no? 100% yata, 200%. Kaya mas delikado yun. Tapos walang ambot. Pinatawag daw po ni PRRD si Pastor ng Kapa. Yan, mag-usap sila, mabuti pa. At na may paliwanag ni Pastor Apolinario na ano ba naman ang pagkakaiba kung magbigay ka, mag-donate ka sa Kapa, kung isa doon sa mag-donate ka doon kay Kibuloy. Wala naman, di ba? Ang pagkakaiba siyempre, doon kay Kibuloy wala nang aasahan. Goodbye forever. Dito sa Kapa, meron pang aasahan yung mga nagdo-donate. Dito ka na sa meron ka pang aasahan kaysa doon sa goodbye bunot forever. Ay, nako. Saan ko po ba sakali man iparehistro kung meron? Di ko alam kung sa Mines and Sciences, parang ganon. Tanong mo na lang kung saan. April B, wala akong idea kung saan pinarerehistro kung ikaw ay nakakubko. Palagay ko baka sa Central Bank. Based on hidden history, that blog, Kapa is the one of global account. Nga raw, Kuya Bren, dapat siguro sekretuhin niya si Pangulo. Kung totoo nga ito, mas mabuti pa, ipaalam niya na lang. May naririnig ako na mukhang merong nakitang banker yata dyan sa malapit sa lugar nila. Ayoko mag-speculate too much on that. Pero ikaw na lang naman, base lang naman sa ano mo. Ikaw rin naman, sabi Kuya Bren. Baka nga naman merong nakubkob o baka merong source na maapong pera at pinamamahagi na lang niya ng ganun. No? Yan na lang. So pag nagkausap sila, siguro maliliwanagan ng Pangulo tungkol dyan. Pero yun nga lang kasi mga Kapa members, hindi na raw kayo nagtatrabaho. Ayaw nyo na raw bumalik sa abroad. Ayaw nyo na raw magtanim. Ayaw nyo raw magsimba. Ito naman ang problema. Maraming social changes dahil nagbago buhay, nagbago ang kalakaran, nagbago ang mga hinaharap sa araw-araw. So, hindi natin masasabi na yan ay totally beautiful or totally ugly. Okay? Sige. At hanggang sa susunod na pag-broadcast, sa darating na linggo, Sunday Super Chat,
with Jesus Romualdez Marcos. Ha? Kasama ko si Jess Romualdez Marcos para bigyan assessment kung gaano ano na ba ang narating ng OTN matapos nang kami magsimula dito sa OTN episode number 1. Bibigyan natin ng assessment at mga reaksyon ni Jess tungkol sa mga naging lecture ni Professor Anton itong huling araw. Oh, okay. Okay na ka pa, alas 4. Tumawag na si Pastor. Okay na ka pa. Hello po, watching from Hong Kong, si Ning. Sabi ni Lay. Lorita, good evening ka, Anton. Good evening sa lahat. Tanghalan po ng mga nakasama natin ngayong gabi, kayong mga ginigilo kong mga audience. Tanghalan ng ating mga donors and contributors. Ako si Anton Israel. Sa susunod nating pagkikita. Nag-iiwan ng sa inyong lahat ng isang magandang gabi. Salamat.